Mas pinalakas pa, F-35 at F-22 gagawing mas mabagsik ng Amerika. We began it today in the United States, which is examining the development of a new war plan. During a state visit to Qatar, U.S. President Donald Trump announced plans for a twin-engine upgrade to the F-35 fighter jet, a variant he referred to as the F-55. Kahit marami ng makabagong fighter jets ang Amerika tulad ng F-22 at F-35 ay gusto pa rin nilang gumawa ng mas malakas at mas modernong jet. Ngayon ay may plano silang gumawa ng F-55 at isa pang mas advanced na version ng F-22. Pero ano kaya ang kaya nitong gawin na hindi nagagawa ng mga nauna? At totoo nga kayang mas lalakas pa lalo ang puwersa ng Amerika sa ere. Alamin natin kung ano ang bago sa mga jet na ito at kung bakit ito pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Habang kilala na ang United States sa pagkakaroon ng ilan sa mga pinakamakabago at pinakamalalakas na fighter jets sa buong mundo, gaya ng F-22, F-15, F-18 at F-35, ay tila hindi pa rin ito sapat para sa kanila. Sa halip na tumigil sa kung ano na ang meron sila, ay may balak pa silang dalhin sa mas mataas na antas ang kanilang military force sa himpapawid. At ang plano nila ay hindi basta simpleng pag-upgrade lamang ng mga kasalukuyang kagamitan. Ang layunin nila ay isang malaking pagbabago na maaring baguhin ang takbo ng air combat sa hinaharap. Samantala, noong May 15, habang nasa isang pagpupulong sa Doha, Qatar, ay nagsalita si Pangulong Donald Trump ng isang daring idea. Ipinahayag niya ang kanyang hangaring gumawa ng isang bagong klase ng fighter jet na tatawagin niyang F-55. Ayon sa kanya, ito raw ay hindi katulad ng mga naunang bersyon dahil ito ay mas malakas, mas mabilis at mas makabago. Hindi daw ito katulad ng ibang version na dumaan lang sa kaunting pagbabago o dagdag. Sa halip, ang gusto niya ay isang jet na talagang panibago sa kabuuan, mula ulo hanggang buntot, mula makina hanggang system. Kasabay ng pagbanggit sa F-55, ay ibinahagi rin ni Trump ang ideya ng paggawa ng isang mas advanced na bersyon ng kasalukuyang F-22. Ang plano ay gumawa ng F-22 Super na isang mas pinalakas na model ng jet na sa ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay pagdating sa air superiority. Ibig sabihin ito ang uri ng eroplano na kayang mamayani sa labanan sa himpapawid at talunin ng kahit sinong kalaban na makakasagupan nito. Gayun din naman, ang mga pahayag na ito ay hindi niya basta-basta sinabi kung kanino lang. Inilahad niya ito sa harap ng mga taong may matinding kaalaman sa paggawa ng mga eroplanong pandigma. Ipinakita niya na seryoso siya sa ambisyong ito. Layunin rin niya na muling itaas ang kakayahan ng kanilang hukbong panghimpapawid sa pamamagitan ng mga bagong disenyo at technology. At para mas maunawaan ang ibig sabihin ng mga planong ito, ay kailangan munang balikan kung ano ang F-35. Ang F-35 Lightning II ay isang stealth fighter jet na may kakayahang magsagawa ng maraming uri ng misyon. Isa itong makabagong eroplanong pandigma na kayang lumipad ng sobrang bilis, magsagawa ng surveillance, mangalap ng impormasyon, at umatake gamit ang mga advanced na armas. Ang bilis nito ay umaabot sa Mach 1.6. Kaya rin itong umabot sa taas na mahigit 50,000 feet. Bukod pa rito, may saklaw rin itong higit 1,300 miles sa isang biyahe. Kaugnay pa nito, ang F-35 ay pwedeng lagyan ng iba't ibang uri ng sandata, depende sa kailangan ng misyon. Pwede rin itong gumamit ng air-to-air missiles kung makikipaglaban sa ibang eroplano, o kaya naman ay air-to-ground missiles kung ang target ay nasa lupa. Isa rin sa pinakakilalang katangian ng jet na ito ay ang kakayahan nitong hindi makita ng radar. Mahirap din itong madetect ng mga sensor ng kalaban. Sa madaling salita, kayang-kaya nitong pumasok at lumabas sa isang lugar nang hindi napapansin. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng F-35 ay ang makina nitong tinatawag na F-135. Sa karaniwang paggamit pa lang nito ay nakakapaglabas na ito ng thrust na umaabot sa 28,000 pounds. Pero kung gagamitin pa ang afterburner, ay tumataas ito hanggang sa 43,000 pounds. Sa madaling salita, napakalakas ng makina nito na isa sa pinakamakapangyarihang jet engine sa buong mundo. Pero sa kabila ng lahat ng lakas at technology nito, ay may isang bagay na kakaiba sa F-35 kung ikukumpara sa iba pang jets ng United States. Dahil ito lamang ang may iisang makina. Ang F-15, F-18 at F-22 ay may tigdalawang makina. Ang pagkakaroon ng iisang engine ay may mga sariling advantage. Una, mas mababa ang gastos sa paggawa at maintenance.
ang halaga ng isang engine ay nasa halos $15 million pa lang. At kapag pinag-uusapan ang buong jet, ang presyo ng pinaka-advanced na model ay umaabot sa higit $100 million bawat isa. Kung dadagdagan pa ito ng isa pang engine, ay siguradong lalong tataas ang halaga nito. Bukod sa gastos, ang iisang engine ay mas epektibo rin pagdating sa stealth. Mas maliit ang ingay at init na nililikha, kaya mas mahirap makita ng radar at heat sensors. At dahil mas magaan ang kabuuang bigat ng jet, ay mas madali itong kontrolin sa ere. Mas mabilis rin itong makaiwas sa missile, mas maganda ang pagliko, at mas mabilis ang reaksyon sa bawat kilos ng piloto. At dahil sobrang lakas na ng kasalukuyang makina nito, ay hindi na kailangan ng karagdagang isa. Ngunit kahit may mga magagandang katangian ng single engine design, ay hindi pa rin maikakaila na nakakakaba at kapanapanabik ang idea ni Trump na gawing twin engine ang bagong version ng F-35. Ang F-55 ayon sa kanya ay magiging susunod na leader sa hanay ng mga fighter jets. Kung mangyayari ito, ay tiyak na tataas ang kakayahan ng United States pagdating sa bilis, lakas at lawak ng operasyon sa ere. Dahil kung may dalawang makina ang isang jet ay mas malayo ang kayang marating, mas maraming armas ang pwedeng dalhin at mas mabilis itong makakaresponde sa mga emergency. Sa ngayon hindi pa sigurado kung gaano talaga kalaki ang magiging epekto ng bagong disenyo ng F-55. Pero kung titingnang mabuti, ay malinaw na ang paglalagay ng isa pang makina ay pwedeng magbunga ng mas matinding bilis at mas malakas na performance para sa jet na ito. At kung ikukumpara sa kasalukuyang F-35, ay mas posible na maging mas mabilis, mas malakas at mas matibay ang F-55. At dahil dito maaring mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng Amerika sa himpapawid. Sa ganoong kalagayan ay mas magiging mahirap para sa ibang bansa, gaya ng Russia o China na tapatan o pantayan ang kanilang Air Force. Dahil may dagdag na makina ay natural lang din na madaragdagan ang tinatawag na thrust na siyang nagtutulak sa eroplano pataas at pasulong. Sa ganitong paraan ay mas mataas ang posibleng marating nito at mas marami itong pwedeng isama na mabibigat na kagamitan o sandata. Kung ganoon ay magiging mas delikado at mas mahirap talunin ng F-55 kapag nakipagbakbakan na ito sa ere. Hindi lang rin ito basta mabilis dahil pwede rin itong maging isang makapangyarihang sandata sa himpapawid. Samantala, isa pa sa mga malaking dahilan kung bakit gusto ng iba ang ideyang ito ay dahil sa kaligtasan. Sa mundo ng mga fighter jet ay mas mainam kung may dalawang makina kaysa isa lang. Kapag may nangyaring aberya sa isa, ay may backup ka pa. Binanggit nga ito noon ni President Donald Trump. Ayon sa kanya, mas gusto raw niya ang dalawang makina. Kahit pa raw eksperto na ang gumagawa ng makina, tulad ni Larry Culp, ay may mga pagkakataon pa rin na pumapalya ito. At kung sakaling masira ang makina habang nasa ere, ay mas mainam daw na may isa ka pang magagamit. At kung hindi, kahit pilitin mo man, ay wala ka nang magagawa kundi tumalon gamit ang ejector seat at iwan ang jet na sobrang mahal ang halaga. Pero kung may dalawang makina, kahit isa lang ang gumana, ay may tsansa ka pa rin na makabalik ng ligtas o makalapag kahit emergency. Kaya kung tuloy ang plano para sa F-55, ay hindi lang ito magiging mas mabilis at mas malakas dahil mas ligtas din ito para sa piloto. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, ay may kapalit din ito. Una, kapag nagdagdag ka ng makina, ibig sabihin ay mas dadami rin ang kailangang gastusin. Mas mahal ang paggawa nito. Mas magastos din ang pag-aayos at pag-maintain sa mga bahagi nito. Mas mabigat din ang buong jet dahil sa dagdag na makina at iba pang parte na kailangang baguhin. At kapag mas mabigat ang isang sasakyang panghimpapawid, ay maaring maapektuhan ang bilis nito o kung hanggang saan ito makakalipad. Bukod pa dyan, ang orihinal na disenyo ng F-35 ay para talaga sa iisang makina lang. Kaya kung bigla itong gagawing dalawa, ay hindi sapat na basta idikit na lang ang isa pa sa likod. Kailangan baguhin ng halos lahat mula sa loob, labas, makina at pati na rin ang buong system ng software na nagpapatakbo rito. Gayun din naman ay marami na rin ang nagsabi ng kanilang pag-aalinlangan sa ideyang ito. Isa na rito si Frank Kendall na dating kalihim ng Air Force. Ayon sa kanya, ang ideya ng paglalagay ng dalawang makina ay parang muling paggawa ng buong jet. Hindi raw nila ito isinama sa mga dating option at hindi nila ito binalak gawin noon. Si Kendall ay nagtrabaho pa sa Air Force hanggang noong buwan ng January, taong 2025. Ibig sabihin bago lang talaga lumitaw ang ideya ng F-55. Sa katunayan ay sinang-ayunan din ito ni retired Lieutenant Colonel Eric Gonsinger na mahigit 2 dekada ring naglingkod sa militar. Ayon sa kanya, mula umpisa pa lang ay ginawa na ang buong structure ng F-35 para gumana gamit ang isang makina.
Kaya kung gusto mong lagyan ng dalawa, ay hindi lang basta lagay ng makina ang kailangang gawin. Kailangan mo ring baguhin ang mismong katawan ng jet at ang buong software na nagpapagana rito. Dahil sa mga pagbabagong ito, ay posible rin na mas lumaki ang sukat ng jet at mas lumiit ang range o layo ng kayang liparin nito. Sa ngayon ay may 3 uri ng F-35 na ginagamit. Ang F-35A ay para sa Air Force, ang F-35B ay para sa Marine Corps, at ang F-35C naman ay ginagamit ng Navy. Ayon kay Gunzinger, sa 3 ito, ang F-35B ang pinakakakaiba dahil kaya nitong lumipad gamit lang ang maikling runway at makalapag ng patayo. Dahil sa espesyal nitong disenyo ay halos imposible raw itong gawing twin engine. Sabi niya, mula sa technical aspect ay sobrang komplikado na kung pilitin itong lagyan ng pangalawang makina. Pero kahit maraming hadlang sa technical na bahagi, ay mukhang determinado pa rin si Trump sa ideya ng F-55. Sa totoo lang, ay nabanggit din niya ang tungkol sa tinatawag niyang simple upgrade para sa F-35. Pero hindi niya ito ipinaliwanag ng malinaw kaya maraming haka-haka ang lumabas kung ano ang tunay niyang ibig sabihin. At noong April 2025 ay sinabi ni Jim Teichlet, ang presidente ng Lockheed, na may mga hakbang na silang ginagawa para pagandahin pa ang F-35. Ayon sa kanya, ang ilan sa mga technology na ginagamit sa Next Generation Air Dominance o NGAD ay maaaring i-apply sa kasalukuyang jet. Sa ganitong paraan ay mas titibay at mas tatagal ang mga jet na ginagamit na ngayon. Hindi lang ito para sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga susunod na taon. Ayon kay Jim Teichlet, ang kasalukuyang pinuno ng kumpanyang responsable sa paggawa ng F-35, ang kanilang mga naging karanasan at natutunan sa pagsali sa competition para sa susunod na henerasyon ng mga advanced na jet ay naging malaking gabay sa desisyon nilang mas pagbutihin pa ang F-35. Hindi na nila ito tinitingnan bilang isang simpleng eroplano mula sa nakaraan, kundi isang sasakyang may potensyal na makasabay pa rin sa hinaharap. Sa halip na mag-focus lang sa paggawa ng panibagong modelo, ay pinili nilang buhayin at iangat ang F-35 sa mas mataas na antas. Ipinahayag ni Teichlet na hinamon niya mismo ang buong engineering team na maabot ang 80% ng kakayahan ng mga bagong 6th generation jet, ngunit sa kalahati lamang ng karaniwang gastos. Para sa kanya, kung kaya nilang pagsabayin ang kalidad at tipid sa gastos, ay mas magiging kapaki-pakinabang ang proyekto, hindi lang sa kumpanya kundi para na rin sa mga bansang umaasa sa mga sasakyang ito. Dahil dito ay isinama sa kanilang layunin ang mas malalim at mas agresibong hakbang sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya. Isa sa mga pangunahing layunin nila ay paunlarin ang kakayahan ng eroplano sa tulong ng artificial intelligence. Kasama na rin dito ang ideya ng pagsasanib ng mga eroplanong may piloto at yaong kontrolado mula sa malayo o walang sakay. Bukod pa roon, binibigyang pansin din ng mga bagong sistema ng komunikasyon at kontrol sa buong operasyon ng mga eroplano. Hindi lang ito nakatuon sa F-35 mismo, kundi sinasaklaw na rin ang kabuuang pagbabago sa kung paano sila lumikha ng teknolohiya para sa lahat ng kanilang produkto. Sinisigurado rin nila na ang mga binubuong solusyon ay tugma at nakahanay sa mga pangangailangan ng kanilang mga katuwang sa militar mula sa iba't ibang bansa. Kung sakaling magtagumpay ang proyektong ito, ay tiyak na magbubukas ito ng mas malawak na posibilidad para sa F-35. Kahit paunti-unti nang lumalapit sa opisyal na pagpapakilala ang ibang mga bagong modelo ng jet mula sa ibang grupo, ay maaaring mapanatili ng F-35 ang halaga at bisa nito sa larangan ng himpapawid. Ayon kay Teichlet, hindi ito basta-basta pangarap o ideya lang. Para sa kanya, ito ay isang malinaw at posibleng landas na nais nilang tahakin. Kinumpara pa niya ito sa paraan ng pag-upgrade ng mga sasakyang pangkarera kung saan gumagamit ka ng mga bagong bahagi para muling buhayin ang dating makina. Parang ganito rin ang gusto nilang mangyari. Gamitin ang mga natutunan nila mula sa iba't ibang program, pagsamahin ito sa karanasan nila sa F-35 at gumawa ng isang eroplano na muling mabubuhay at mas lalakas pa. Muli niyang binigyang diin sa kanyang mga kasamahan ng kanyang hamon. Maabot ang 80% ng kakayahan ng 6th generation jet, ngunit sa kalahating halaga lamang. Sinabi pa niya na kung hindi naniniwala ang kanyang mga engineer na kaya ito, ay hindi sana nila tinanggap ang proyekto. Pero ngayong pumayag na sila, ay malinaw na handa na silang harapin ang hamon. Kung iisipin ng mas malalim, posible ring ito ang tinutukoy ni Pangulong Trump noon nang mabanggit niya ang salitang simpleng upgrade. Pero base sa mga kaganapan, ay mukhang hindi ito basta-basta simpleng update lang. Sa likod ng mga salitang iyon ay maaring nakatago ang mas malalim at mas mahalagang pagbabagong teknikal na nagaganap sa likod ng mga opisyal na pahayag.
Isang magandang halimbawa ng pagbabagong ito ay ang Block 4 Upgrade Program. Ang programang ito ay binubuo ng malawakang pagbabago hindi lamang sa mga software na nagpapatakbo sa eroplano, kundi pati na rin sa mismong mga bahagi nito. Sa madaling sabi, binibigyan nila ng bagong laman at panlabas ang F-35 upang makasabay ito sa mga modernong hamon. Isa sa mga pangunahing dagdag ay ang bagong klase ng radar system na mas sensitibo at mas mabilis magbasa ng paligid. Kasama rin dito ang mas modernong electro-optical targeting system na mas eksakto sa pagkilala sa mga target at mas mahusay sa electronic warfare. Ibig sabihin mas madali nang malaman kung may paparating na panganib at mas madaling iwasan o kontrahin ang mga ito. Dagdag pa rito, nagiging posible na ring dagdagan ang laman ng internal weapons bay ng eroplano. Kung dati ay limitado ang armas na pwedeng dalhin ng F-35, ngayon ay inaasahang madaragdagan ito ng 2 pang missiles. Dahil dito ay mas malaki ang potensyal nitong magdulot ng pinsala sa mga aerial combat at mas tataas ang posibilidad na makontrol nito ang himpapawid sa gitna ng labanan. Ngunit hindi lang sa armas at sistema nagkakaroon ng pagbabago. Isa pa sa mga masalimuot na bahagi ng pag-upgrade ay may kinalaman sa makina ng F-35 mismo. Dahil sa dami ng bagong teknolohiyang isinasama sa Block 4 ay nangangailangan na ito ngayon ng mas makapangyarihang engine. Hindi lang ito basta dagdag na lakas, kailangan din ng mas maayos na paraan ng pagpapalamig para hindi mabilis uminit ang mga sistema habang lumilipad. Mahalaga ito upang mapanatiling matatag ang pagtakbo ng eroplano at maiwasan ang sobrang gastos sa pagkukumpuni. Dahil dito, simula pa noong taong 2016 ay binigyan na ng tungkulin ang 2 malalaking kumpanya ng makina para gumawa ng mas maayos na version ng engine para sa F-35. Gumawa sila ng mga prototype engines na tinawag na XA100 at XA101. Sa kalaunan, ang makina ng XA101 ang naging mas promising. Pero sa halip na agad itong ipalit bilang bagong makina ng buong fleet, ay napagpasyahan na lang ng mga namumuno na pagbutihin ang kasalukuyang engine na ginagamit na, ang F135. Ayon sa kanilang pagsusuri, masyadong magastos, komplikado, at matagal ang proseso kung papalitan ang lahat ng makina sa bawat eroplano. Ang naging direksyon ay pahusayin pa ang dating engine. Ang layunin nila ay tumaas ang thrust o lakas ng makina ng halos 10% habang nagiging mas tipid ito sa paggamit ng gasolina ng 5%. Kapag naabot ang mga layuning ito, ay inaasahang hahaba ang lipad ng eroplano ng halos 7% at bababa rin ang kabuuang gastusin sa pag-maintain ng halos 36%. Sa ganitong resulta ay hindi nakataka-taka kung bakit sinasabi ng ilan na ang upgrade na tinutukoy ni Trump ay hindi lang basta maliit na pagbabago. Ito ay isang malawakang hakbang patungo sa mas makapangyarihang version ng F-35. Kaya kung totoo ngang matagumpay na nilang naisakatuparan ang mga pagbabagong ito, ang tinatawag na simpleng upgrade ay isa na palang malalim at detalyadong hakbang para muling pasiglahin ang isa sa pinakaimportanteng eroplano sa kasaysayan ng makabagong digmaan sa ere. Maaaring ito na ang panimula ng panibagong yugto kung saan ang F-35 ay hindi lang basta nananatili kundi muling namamayani. Sa ngayon, tanging mga hula lang ang maaaring gawin kung ano talaga ang eksaktong laman ng sinasabing upgrade. Wala pa kasing inilalabas na malinaw na detalye tungkol dito, kung kaya't mahirap magsabi ng tiyak. Habang wala pa tayong sapat na impormasyon, ay puro paghihintay lang muna ang pwedeng gawin ng publiko. Pero kahit kulang pa sa detalye, ay isang bagay ang hindi maitatanggi. Hindi lang ang F-35 ang nabanggit ni Pangulong Donald Trump habang nasa Doha siya. Sa gitna ng kanyang speech ay may binanggit pa siyang isa pang proyekto na agad umani ng atensyon. Ito raw ay ang tinatawag niyang super upgrade para sa F-22. Sa mismong pananalita ni Trump ay sinabi niya, gagawa tayo ng F-55 at kung maganda ang presyo kailangan nating makuha ang tamang presyo, 2 makina ito at super upgrade para sa F-35. At pagkatapos niyan ay susunod naman ang F-22. Para sa akin ang F-22 ang pinakamagandang fighter jet sa buong mundo. Pero gagawin natin itong F-22 Super, isang napakamodernong version nito. Sa loob ng mahabang panahon, ang F-22 Raptor ay kinikilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamahusay na fighter jets na nagawa. Una itong lumipad noong taong 1997 bilang bahagi ng isang malaking proyekto na tinawag na Advanced Tactical Fighter Program ng United States Air Force. Ang pangunahing kumpanya na humawak sa paggawa ng jet ay ang Lockheed Martin na siyang may malaking bahagi sa pagdisenyo ng katawan at mga gamit nito sa labanan.
Samantalang ang ibang bahagi gaya ng pakpak, likurang bahagi ng eroplano at mga electronic systems ay ginawa naman ng isa pang kumpanyang katuwang sa proyekto. Pagdating sa lakas, hindi basta-basta ang F-22. Meron itong dalawang makina na kilala sa tawag na Pratt & Whitney F119 turbofan engines. Ang bawat isa sa mga makinang ito ay kayang maglabas ng hanggang 35,000 pounds ng force. Kapag pinagsama ang dalawa ay umaabot sa kabuuang 70,000 pounds ang kayang ibigay na thrust, isang lakas na talagang pambihira sa himpapawid. Sa ganitong kakayahan ay umaabot ang bilis ng F-22 sa Mach 2.25 o tinatayang 1,500 miles per hour kung gagamit ng afterburners. Ang mas nakamamangha pa rito ay kaya nitong lumipad sa bilis na Mach 1.8 kahit hindi gumagamit ng afterburners. Ibig sabihin, umaabot ito sa halos 1,200 miles kada oras habang hindi gaanong malakas sa konsumo ng gasolina. May kakayahan din itong lumipad ng mahaba-habang distansya na umaabot ng higit 1,800 miles at kayang tumaas sa ere hanggang halos 60,000 feet. Kaya nitong makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na eroplano ng ibang bansa kahit sa matataas na altitude. Pagdating naman sa usaping pagiging invisible sa radar, hindi rin nagpahuli ang F-22. Isa ito sa mga pinaka-advanced pagdating sa stealth technology. May espesyal itong disenyo tulad ng radar absorbing coating na nagpapababa ng visibility nito sa mga detection system ng kalaban. Bukod pa rito, nakatago ang mga armas nito sa loob ng katawan, kaya hindi ito madaling makita sa labas. At ang pinakamaganda pa, sinasabing halos kasing liit lang ng marble ang sukat ng markang naiiwan nito sa radar. Bagamat hindi ito literal na invisible, ito na ang pinakamalapit sa ganung antas gamit ang kasalukuyang teknolohiya. At kapag nabigyan pa ito ng dagdag na upgrades, ay malaki ang posibilidad na lalo pa itong lumakas at mapalayo ang agwat sa mga kakompetensyang tulad ng Russian Sukhoi Su-57 at Chinese Chengdu J-20. Kung iisipin, hindi na bago ang upgrade para sa F-22. Sa nakalipas na mga taon ay marami na ring pagbabago ang isinagawa para mapanatiling makabago ito. Samantala, noong 2005 ay dinagdagan ng kakayahan ng F-22 para makagamit ng mga armas gaya ng Joint Direct Attack Munitions o JDMs. Pagsapit ng 2011 ay idinagdag pa ang paggamit ng Small Diameter Bombs o SDBs. Pero hindi lang sa armas nagkaroon ng pagbabago. Noong 2012 ay isinama na rin ang mga safety upgrades tulad ng backup oxygen system at mas maayos na life support system para sa piloto. Sa mga sumunod na taon ay nadagdagan din ito ng mga bagong sensors, antennas at mas pinatibay na stealth coating. Bagamat hindi malinaw kung ano ang eksaktong nilalaman ng F-22 Super na binanggit ni Trump, posibleng ito ay tumutukoy sa isang plano na una nang inilabas noong taong 2024. Ayon sa mga dokumentong iyon, layunin ng mga engineer at military planners na panatilihing modern at epektibo ang F-22 hanggang sa taong 2040. Sa mga ulat na lumabas ay hinihingan ng pondo ang proyektong ito na tinatayang aabot ng $10 billion. Ang planong ito ay nakatuon sa pagpapahusay ng halos lahat ng aspeto ng jet, mula sa mga armas at communication system hanggang sa navigation, interface sa piloto at kakayahan sa electronic warfare. At kung maisa sa katuparan ang lahat ng planong ito, ay magiging isang napakalakas na fighter jet ang F-22. Isang version na mas mabilis, mas matatag, at mas kayang lumaban sa ere kahit pa sa harap ng mga bagong henerasyon ng eroplanong pandigma. Kaya kung totoo ngang tuloy ang proyektong ito, ay malinaw na patuloy na ginagawa ng Amerika ang lahat para manatiling nangunguna sa ere. Sa panahong patuloy na nagbabago ang teknolohiya at patuloy ding lumalakas ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang ganitong hakbang ay isa na namang patunay na ayaw nitong mapag-iwanan pagdating sa lakas militar.